Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday ng gabi mga Lodi. Grabe! Malupit mga news natin ngayon mga idol. Sa tingin ko may enjoy nyo yung news natin ngayon. Sa mga malulupit na issue mga Lodi, no? Mga balitang kahindik-hindik at kagilagilalas ng mga balita mga idol, no? So syempre bago ang lahat mga idol, sana isang request lang, palike naman ang video natin. Alam nyo naman yan, no? Syempre libre naman yung like mga lods eh. Ayun lang yung hinihiling ni Jeblo dyan mga lodi. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update mga lodi, hindi nagpapauli sa balitang global news, at syempre sa ating crypto news, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Libre lang parehas yan mga idol, yung like and subscribe, no? Kung ayaw nyo ng libre, merong ano dyan. merong join button mga lods, no? Ayan yun. Sa libre na lang, masaya na ako doon mga lodi. No? So, mag-update tayo ngayon mga lods. Punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. Nako, biglang nag-red. Oh, green to kanina. Wait nga. Green to kanina. Check nga natin. Kasi tinamaan nga yung aking luck. Nag-short ako kanina eh. Mga idol, nag-profit ulit tayo eh. Ayun na. Ayun na pala mga lods. Kaya pala. Ayan, kaya pala. Profit tayo kanina mga lods. Oh. Di ba kanina nasa magkano ba yun? Mga 120 something. O ngayon, 179 na. Nadagdagan tayo ng 50 plus kanina. So ngayon, mag-aabang-abang tayo dito, mga Lodi. So, sa mga nag-aakala na maglilipad na, ayan, medyo nagkaroon tayo ng drop, mga Lods, no? Maliit. Kaka-drop lang nito, hindi pa to ganito kanina eh. Ano to? 1 siguro mga na 1.5% din to mga idol, no? Pero kapag nag-drop siya ng mga ilan to? 7%, medyo malaki-laki na yung 7%, mga load. Sa tingin niya magda-drop ba siya ng 7% ngayong araw na to? Pero ito, mamaya position tayo dito, timing tayo. Sayang, di ko nakita to. Masyadong matulis to mga idol oh. Talas nito kung naka-position tayo. Pero mukhang may momentum pababa eh. So, hintayin muna natin. Ayan, may momentum siya pababa. Check natin yan mamaya. Mag-update muna tayo ngayon, mga lord. Grabe mga update natin ngayon. Maraming mapapatunayan ngayon, mga idol. Grabe yung mga global news natin. Unahin na natin to, mga lords. No? Alam nyo ba, mga idol, no? Yung Fs, dito sa isang file na to na legit to, chinek ko na kasama talaga tong file na to sa mga inilabas. JE Files expose Gates, JP Morgan plan to turn pandemics into profit machines years before COVID. So, mga idol, imagine, pinlano nila yung COVID at napagtagumpayan nila yung COVID, mga lods, no? So, saan yung binasa ko kanina? Wala. Ayan, sabi dito, it might be a great path forward for some key areas such as energy pandemic, etc. And these cuts could mobilize additional donors and funds. Si Bill Gates yan, malamang mga idol. No? Bill has been working a lot with various donors on his energy fund. I am not sure if he explored. Ayan. Dumasa sa and donor funds, we should be the counterbalance. Join, saan yung ano? Basta maraming nag-join mga lodi doon sa plano na to, no? At ayun na nga, napagtagumpayan nila yung pandemic, mga idol nyo. So yung binasa ko kanina. Ito ata, I will get dito na lang basahin natin. Unsealed DOJ documents from Epstein Trove reportedly include 2011 emails laying out a sophisticated playbook for monetizing future pandemics through hidden financial structures. Epstein personally urged JP Morgan's elite asset management boss to create offshore arms and donor advice funds tied to Bill Gates' initiative explicitly designed to rake in cash under the guise of charity, mga idol, no? So talagang ano nila to, mga lods, no, pinlano nila yung pandemic at yun na nga nagtagumpay. Naalala ko tuloy, mga idol, no, yung mga tinatrash talk pa yung mga hindi nagpa-bakuna.
No? Ako kasi mga idol, hindi ako nagpabakuna talaga ng pandemic eh. Maano na ako, makonspiracy ako yung mga idol eh. Alam ko na hindi talaga, ayoko talaga magpa-injection, no, magpabakuna nun. Pati yung parents ko, hindi sila nagpabakuna, hindi ko sila pinabako. Sabi ko, wag sila magpapabakuna. Di ba? Hindi sila nagpabakuna. Ang nagpabakuna sa amin si boss kasi kailangan sa kanyang trabaho. Ayun, ngayon, wala kami magagawa nun eh. Sabi ko nga, wala eh, kailangan niya magpabakuna. So, nagpabakuna si boss nun, mga loads. Tsaka yung panganay ko kasi hindi siya makapasok sa school, parang ganun yun eh, mga idol. Pero si Boy WhatsApp, hindi siya nagpabakuna. Ang mga walang bakuna dito ako, yung mga parents ko, tsaka si Boy WhatsApp. Yung utol ko kasi may trabaho rin yun sa labas eh. Kaya kailangan nila nun. Hindi pwedeng walang bakuna nun eh. Tapos kaming mga hindi nabakunahan, di ba? Ang daming sinasabi, ang daming tinatrash talk, tapos malaman-laman mo ngayon sa huli. Plano lang pala ng mga masamang tao yun para kumita sila. Di ba? Imagine yun, mga idol, at napagtagumpayan nila yun, mga lodi. Kaya nga marami ngayon na yari si Bill Gates ngayon, mga lodi. Eto, bago tayo kay Bill Gates, mga lodi. Eto malupit, mga idol, no? Sabi dito, JE emails hint trauma can unlock psychic powers. Parang sa Stranger Things style. 2018 correspondence reveals a contract describing to JE, an intelligent woman whose childhood sexual abuse allegedly sparked the gradual emergence of special abilities. The sender called her a textbook stage 3 outlier. Someone evolving from deep trauma into heightened self-realization and unusual talent, mga idol, no? So, kaya nyo ba ito si Eleven, mga idol? No. Kumbaga, yung nangyaring trauma, alam nyo ito, sasabihin ko sa inyo ito. Sana ready kayo, mga idol, no? Alam niyo yung sinasabi lang adrenicum na pampabata. Yun yung ini-extract sa mga bata para inumin o isalin sa dugo ng mga mayayaman. Kumbaga, i-refresh ng dugo ng mga bata yung dugo ng mga mayayamang matatandang sutoy. Okay? Mga mas tandang demonyo. Ganun yung nangyayaring ritual, mga idol. Di ko lang kung iniinom nila o tinatransfer sa kanila yung dugo ng mga bata. Pero, hindi basta-basta batang dugo yun, mga lodi. Yung adrenochrome, hindi mo siya makukuha, hindi siya magiging ganun. Kailangan makukuha mo yun, may extract mo yun kung may extract mo yun kapag tino-torture mo yung mga bata at fear, no? Habang hindi pwedeng takot lang. Kailangan meron silang adrenaline, no? Lalabas yung adrenaline nila, tapos habang takot sila, dun nakukuha yun. Yung parang chemical sa katawan ng bata, yung adrenichrome, ganun, no? At kailangan siya na lumalabas yung adrenaline niya, tapos natatakot siya, mga lods, no? Kumbaga, paano mangyayari yon? Paano mo mapapalabas yung habang tinatakot mo yung bata, nagkakaroon siya ng adrenaline, hindi lang siya fear. Ano gagawin mo? Kailangan torturein mo siya. Tinotorture. Kaya yung sinasabi dito na tinotorture yung mga bata, which is sa tingin ko nangyayari talaga yon dun sa island na yon, mga lodi, para ma-extract yung adrenochrome na yon, mga lodi. Binunyag na ng yun ng South Park yun eh. Ano ba spelling nun? Hindi ko kasi alam yung spelling ng adrenochrome yun. Chrome. Ito. Sorry, ito. Adrenochrome. Ayan nga, adrenochrome. Dahil lang Bininyag na to ng South Park, mga idol. Tingnan niyo yung pagkaka-mock nila sa ayun, tingnan niyo si sino ba to? Sino ba to? Yung mga Hollywood na nag-interview. Basta yan. 'Di ba? Saan pa 'yun? Marami yan eh. Andiyan pa sila Barack eh. South Park episode. Siguro binura na dito.
Epi baliktad ah. Ito ba 'yon? Ito hindi ko na lalagyan ng sound sa mga loads ha. Tingnan niyo na lang kasi baka ma-copyright tayo. Ayan no, yung si 'di ba, kilala niyo yan, si JE. Ayan, ang nagpakamatay. Tapos ayun yung adrenaline, ayun no, ini-extract sa mga bata yan. Tingnan niyo, nakita niyo habang ano siya, tino-torture siya, 'di ba? Syempre yung takot niya, dun lumalabas 'yun. Yung extraction na 'yun, mga idol, no. Ayan, no, iniinom nila. O ayan, no, kilala niyo na kung sino yan. O yung mga yan, no. Si ano, kakapanood ko lang dito na nakaraan. Si Jake Clay. O yan, no. O. Ayan yung ano nila. So, etong sinasabi dito, mga idol, which is yung trauma nga daw, can unlock psychic power, mga loads, no. Ayun yung sinabi dito. Ayun yung sinabi, mga idol, no. So, grabe yan pag gaganyan, mga lodi, no. Naalala ko tuloy si Kaniki. Kilala niyo si Kaniki, mga idol? Dahil lang ha. Ang daming ano, ngayon ko lang. Si Ken Kaniki. Ayan. Ito yung tinorture din siya. Si Ken Kaniki, mga idol, itim yung buhok niya. Ayan, no. Tapos tinorture siya dyan, mga lodi, no. Tinorture siya nung kalaban, nakalimutan ko yung pangalan eh. Ayan, yung malaking tao na yan. Ayan, pinasukan siya ng mga alupian sa tenga, binubunot yung kuko niya, pinuputol yung mga daliri niya, gano'n, no. Inano siya, tinorture siya. Tapos bandang huli, dahil sa pag-torture niya yun, kumbaga hindi na kinain ng parang personalidad niya, pumuti yung buhok niya, tapos lumakas siya dun. Ayan, no. Pumuti yung buhok niya, tapos lumakas siya. Tinalo niya ngayon yung sutoy na ito, yung chupol na yan, yung bubugbog sa kanya, no? Bigla niyang pinaslang yan, mga lodi. Ayan, pumuti yung buhok niya dahil sa torture, yung hirap na naramdaman niya, yung hirap na nadanas niya, ayun yung nagbigay sa kanya ng way, o na-unlock din, no? Yung natatago niyang lakas, no? So, grabe to, mga idol, no? Grabe yung mga balita ngayon, no? Oh, 'di ba? So, may iniwala ba kayo diyan, mga lods, no? Ako, hindi natin alam, hindi pa naman tayo na-torture eh. Pero yung mga sinabi ko sa inyo, totoo 'yun, tungkol dun sa adrenochrome, mga lods, no? Ayun nga yung nakakapangilabot dun eh, kung paano nila natitiis na gawin 'yun sa mga walang kamalay-malay na mga bata, 'di ba? So, ayun yung kaya nga maraming galit dito dito sa JK, kila JE at dun sa island na 'yon dahil ganun yung ginagawa nila sa mga bata. Imagine nangyayari sa mundo yun. Mga lods, imagine, merong lugar, no, sa mundo na ganun yung ginagawa sa mga bata. Ikaw, habang ikaw, nanonood ka ng TV, kumakain ka, nagpapakasaya ka, merong mga batang tinotorture para i-extract yung isang indugo na yun para lumabas sa kanila at magpabata sa mga halimaw na chupol, no? Ang inang yan, grabe yun, mga idol. Grabe yun, mga lods, no? Sana managot yung mga yan. Dapat yan kapag napatunayan, chop-chop, sunugin, no? Sunugin, balutin ng gulong, tapos sunugin yung gulong niya habang nandun sila. Kinanginin yung mga yan, mga samantao yung mga yan, mga idol. Hey! Eto naman. Eto mga idol tinanong ko si Grok, meron daw talagang nagsabi nun, no? Kaya lang, wala pang ebidensya kung totoo yun. Kumbaga, meron talagang victim na nag-confess. Pero syempre, kung totoo man yung kinonfess niya, ayun yung hindi pa napapatunayan. Pero ang sabi ng victim, mga lodi, ang Epstein victim said he was raped, no, by President Bush. Ayan. And witnessed a baby being cut into pieces. Imagine, mga lodi. Ayun yan, grabe yan. Grabe yan, mga lods, no? Yung mga tinitingalan yung mga tao, yung mga dapat nirespeto, hinahangaan, ganun yung ginagawa, no? Ay na, mga limaw. Nga sila tayo mga nasa black tape na ninakaw ni Vincent eh. Yun ang panood ni Sensui. Kaya naging masama si Sensui, di ba? Yung black tape na yun. Ito na. Bill Gates Microsoft has lost over 440 billion in one day. 440 billion, kalahating trilyon.
halos in one day lang mga Lodi after appearing on a JE Files, no? Sabi nga dito mga idol, ito isa pa sa kanya. The news that could destroy Bill Gates' reputation forever. They found an email among JE emails confirming that Bill Gates discussed with them the idea of a global pandemic spread. Ito na yun, no? Sa pandemic yung kanina. Dated 2017. It is worth mentioning that in 2019, just 1 month before the pandemic, Bill Gates came out and warned of the possibility of a global pandemic spreading, and it actually happened. 'Di ba? Nangyari talaga 'yun. Ito pala yung hinahanap ko kanina. Sorry guys. American companies like Pfizer and Moderna made profits exceeding $100 billion. No, profit, not revenue mga Lodi profit 'yan. Thanks to the coronavirus vaccine. Grabe 'yun. Bill Gates kept denying for years that he had any connection to the virus, but this might be the straw that broke the camel's back. Ayan. And perhaps it also clears China's name. Oo nga, mga Lodi, kasi binibintang nila sa China to. Mga idol, no? Meron daw nakipag-sex sa paniki. Ay, ano ba yun? Ano bang ginawa doon? Alimutan ko na eh. Oh. Grabe, no? Pinlano nila to, mga idol, oh. Ano masasabi nyo dyan, mga Lods? Ibig sabihin, halimaw din pala to, mga Lodi, no? Tandaan nyo yung mga halimaw sa mundo, Grabe, no? Dahil nga yan. Imagine, ganun yung ginagawa mo sa mga tao. Ganun ka na. Wala ka nang amor sa mga tao pagka ganun, eh. Ang may pakialam ka na lang sa mga tao dyan, minsan yung mga kamag-anak mo na lang, sawa mo, anak mo, pero sa lahat, wala ka nang pakialam dyan. Ganun siguro yung mga nasa isip nito mga Lodi. Kailangan mo lang yaman, dahil meron kang yaman, kapangyarihan, magagawa mo lahat ng gusto mo. Di ba? Hanggat kaya mong patagalin yung buhay mo, gagawin mo. Di ba? Grabe. Demonyo sa ibabaw ng lupa, mga ganun yung mga tao na yan, mga idol. Kaya sabi ni Trump ngayon, di ba, kinokonek siya dyan? Sabi niya, President Trump confirms the Epstein files just backfired massively on the left and they're about to retreat from the issue. Epstein was conspiring with the writer for me, OME, ano ba to? Me ba to? OME. To lose the election. Right there, you know I had nothing to do with this guy, no? So ayan, ibig sabihin, wala talaga siyang doon, mga Lodi, no? It's hitting back on them because of Bill Clinton, it's turning out to be the Democrats who conspired with Epstein. You're gonna see a little bit of pullback from them. They're repeating the consequences now. So, kumbaga, nangyari dito, mga idol, nilabas nila yung para pabagsakin si Trump, pero ang nangyari, baliktad. Habang tumatagal yung investigasyon, habang tumatagal lumalabas yung mga files na yan, yung mga Democrats yung mga nakikita doon, hindi si Trump. Tapos napapatunayan pa na hindi siya kasama. So nag-backfire sa kanila yon, mga Lodi, no? Ayun yung sinabi niya rito. Grabe yun, kaya nga dito, mga Lodi, mismong ito na yung nagsabi. Nakasama niya, siguro dahil may yaman sila, nakasama niya yan. Pero ano yung sinabi nito kay Trump? Ano yung sinabi niya? Sabi niya, recall I've told you, sabi niya gano'n, I have met some very bad people. None as bad as Trump. Not one decent cell in his body. So yes, dangerous. So eto, Jeffrey Epstein said Trump was the worst person he had ever met. So ibig sabihin nito, mga Lodi, hindi niya gusto si Trump. Hindi niya gusto. Galit na galit nga. Parang wala, bad person nga tawag niya dito, no? Sabi nga niya, imagine being so bad that you surprised a literal demon. Kasi ito nga, demonyo na to, mga Lodi. Dapat dito, unti-unting binabalatan everyday. Kaya lang, patay na daw siya. Mga Lods, hindi natin sure kung kasi maraming mga nagsasabi na buhay pa siya, may mga video, may mga picture, may mga ebidensya na nagsasabing buhay pa siya, no? Pero sabi nila patay na daw, Pero 'di ba, imagine
Ayaw niya kay Trump. O, anong ibig sabihin nun? Tama si Trump dito, mga Lodi. No? Wala akong connection dyan. Diba? Naka-jamming ko lang sa mga party yan kasi syempre mayayaman sila eh. Pero yung connection, close. Hindi sila close siguro, mga idol, no? Oh, speaking of Trump, tsaka to, nako, tablado. Tablado si SBF. Sabi dito mga idol, I have no plans to pardon Sam Bankman-Fried. No, he needs to be in jail. So, ayan yung sabi ni Trump. Pero mali eh. Dapat ang hindi niya pinardonan si CZ. Marami ngayong nagagalit kay CZ, mga Lodi, no? Mukhang malupit yung plano ni CZ. Mga Lods, no? Si CZ yung nagtatagumpay ngayon. Maski napanood ko, wala akong document na nun eh. Nung pinanood ko lang, sila Raul Fal, talagang nag-aano sila ngayon na iba na ngayon dahil binago na ni CC, mga Lods, no? Yung usual na 4-year cycle, sinisira niya, parang ganun. Maraming sinabi, nakalimutan ko yung, kaya ano ko napanood yun kay Moon Lambo. Sabi nila Raul Fal talagang wala na. Na si CC yung may kasalanan. Madaming sumisisi kay CC. Dapat yun din, di pinardonan eh. Kaya lang hindi naman pinardonan talaga ni Trump yun, ni Donald Trump ha. Ang nagpardon doon, yung dalawa niyang sutoy na anak. No? Hindi ewan kung sino doon. Basta ayun yung nagpardon kay CC, mga Lodi, no? Ayan. Ito na. So, sabi ni Trump dito, if we don't do crypto, China will. No? Ilang beses niya na sinabi yan. Donald Trump says he's been one of crypto's biggest supporters, not just for markets, but for US competitiveness. His argument is simple. If the US doesn't lead in crypto, China will. Just like AI. Crypto in his view isn't optional anymore. It's a strategic race, no? So talagang ipupush na ni Trump yung crypto ngayon dahil kaysa naman maunahan siya ng China. Imagine kung papaunla rin ng crypto yung China tapos hindi ginrab ng US yung chance na sila yung maging number one country sa crypto. Binigay nila sa China tapos yung dahil doon yumaman, no, mas umunlad pa yung China kaysa sa US. Di talo sila, lugi sila pagka ganun, no? So unahan na nila yan, mga Lodi, no? Okay. So dito tayo. Nako, ang lupit ng sinabi dito ni Elon. Elon Musk said the US government deleted a terabyte of financial data to cover their crimes. Anong sabi dito? But they don't understand technology. So we recovered it. Check natin kung totoo. Baka hindi eh. Elon Musk did post a similar claim. Ayan na. Ayan, totoo daw. Mga Lodi, similar dyan sa post na yan. Imagine, no? Dinilit nyo na, kaya lang, hindi kayo marunong sa technology, alam nyo na marirecover yun. Malas. Malas, mga idol. Ito na ang Binance. Mga Lodi, no? Binance na tayo. Binance announces, nagkaroon ng problema po sa Binance, no? We aware of some technical difficulties affecting withdrawals on the platform. Our team is already working on a fix and service will resume as soon as possible. So, nagkaroon ng problema ngayon yung Binance, no? Syempre wala tayong Binance. So, hindi natin alam. Syempre, kaya lang kasi baka yung ibang mga nanonood sa atin, lalo na yung mga OFW na hindi naman ban yung Binance doon. Baka nakaramdam kayo ng parang pagbagal o difficulties sa pag-withdraw, naayos na ngayon yan, no, ng team ng Binance. Okay. Let's go. Continue tayo dito sa ating news. Update lang tayo sa sa Mastercard, mga Lodi. A Mastercard executive has now confirmed the transition from pilot experimentation phase to actual implementation with Ripple. So nung una, parang experiment lang, pilot lang, tinitingnan nila kung goods na goods yung Ripple sa Mastercard. At ang nangyari is goods na goods. So ngayon, implementation na ng Ripple. This includes expanding settlement capabilities using blockchain, treating stablecoins as a native currency within a Mastercard network, launching the Agent Pay program for AI-powered payments. Ripple is entering the core of the global financial infrastructure, not theories. Real, live usage, mga idol. Yes, you are here before everyone else. No? So, maaga ka. Imagine, mga Lodi, bago magamit yung XRP globally, nakapag-invest ka. Diba? You are here early. Sabi nga niya. Diba? Okay. So, ito, tagalogin natin to para maintindihan natin lahat. Ito ang paliwanag kung bakit maganda para sa XRP yung sinabi sa post na yan mula kay Smoke. Sa simpleng Tagalog, una,
deflationary pressure. Ibig sabihin, bumababa ang available supply ng XRP habang tumataas ang demand. Ayon sa Wisdom Tree, alam niyo naman yung Wisdom Tree, di ba? Isang malaking financial company, sinabi nila na ang XRP ay maaaring umabot sa maximum supply nito sa loob ng ilang taon pa lang. Hindi tulad ng Bitcoin, no, na 2140 pa, no, mamamine ang pinaka last Bitcoin is 2140 pa, mga lods. Hindi natin alam kung boy ka pa niyan, no? Malamang din na tayo boy niyan, mga lodi, no? Bakit? Kasi sa bawat transaksyon ng XRP Ledger, may maliit na piece na nabe-burn, nawawala forever. Kung maraming gumamit, lalo na kung maging malaki ang adoption sa payments, remittance, mas maraming XRP ang masusunog. Resulta, mas kaunti ang XRP na available sa market, mas mahal ang presyo kung demand ay tumaas. Pangalawa, supply shock na malapit nang mangyari. Sinasabi ng 21 shares, hindi na to Wisdom Tree, 21 shares na report na may 1.7 billion XRP lang ang natira sa mga centralized exchange. Lowest level sa loob ng 7 taon. Ibig sabihin ang available lang sa market is 1.7 billion na lang, mga lodi, no, sa buong exchange, no, sa lahat ng exchange pag pinagsama-sama. Kapag mababa na yan, kapag maraming bumili, lalo na mula sa ETF, hindi madaling makabili agad ng malaking volume. Maaaring mag-spike bigla ang presyo o non-linear repricing. Ito yung tinatawag na supply crunch o supply shock. Mas maliit ang supply, mas malakas ang epekto ng demand. Pangatlo, malakas na inflow sa XRP spot ETF. Mula noong na-approve ang US spot ETF late 2025, pumasok ng higit sa 1.3 billion, patuloy pa rin hanggang sa ngayon, 2026, ang pera mula sa institutional investors, malaking bangko, funds, etc. Ito ang record-breaking inflows para sa isang crypto ETF. Mas matagal na walang outflows kumpara sa iba. Kapag bumibili ang ETFs ng XRP para sa kanilang funds, direktang binabawasan nila ang available supply sa market. Dagdag na upward pressure sa presyo. Kombinasyon ng tatlong bagay na to. Bumababa ang circulating supply, burn, ETF, low exchange reserve. Tumataas ang demand, ETF, possible RLUSD stablecoin, real world usage ng Ripple. Regulatory clarity na tapos na ang SEC case. Tapos na yan, mga loads, no? Kaya maraming analyst kasama ang 21 shares ang nagsasabi na posible ang 2.45 hanggang 2.669 base to bull case sa 2026, posibleng mas mataas pa kung patuloy-tuloy ang momentum. Sa madaling salita, mas kaunti ng XRP sa labas, mas maraming gustong bumili. Classic supply and demand imbalance na pabor sa presyo ng XRP. Ayan mga lodi Hindi sila masyadong bullish niyan, mga lods, no? Okay. So ayun yung news natin, mga lodi. Meron pa pala isa ito. Sabi dito, mga lodi, isa pa tong file, no? Satoshi, sabi ni Jeffrey Epstein, I think I can solve the BTC issue we are facing. Can you visit my island to talk things over? Regards, si Jeff. Sumagot ngayon si Satoshi, Jeff, you you F up BTC, so I made XRP and XRP will flip BTC. Best regards. So, syempre, joke lang yan. Ginawa lang nila yan, mga lods. Sinahype lang nila. Pero huwag kayo maniniwala, mga lods, no? Pero dahil, hindi porkit hindi totoo to, ay hindi naangat si XRP, Mga idol, hindi ko kayo sinasabing bumili ng kahit anong coins. Hindi ko kayong masahin para magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. I'm not a financial advisor. Do your own research, mga lodi, no? So, grabe. O, yan. Ages natin. Basa na tayo ng comment nyo, mga idol, Grabe, no? Nangyayari ngayon sa mundo natin, no? Nag-ano na tayo. Ang daming halimaw sa mundo. Lalo na dati, nung panahon niya. Nung buhay pa si JE. Mga lodi, no? Ata, si Josea sa Asuncion Jr. Pa-shoutout, Boss Jeblo, always watching. Idol, pa-explain naman kung XRP ay product ni Ripple at RLUSD at ay stablecoin, meaning yung pinaka gagamitin ba if ever sa mga payment ni Ripple is si RLUSD na. Kung ganoon, saan na lang pwede gamitin si XRP? Medyo naguguluhan ako.
Naguguluhan lang ako sa dalawa. Salamat. Bridge kasi si XRP. Idol, matagal to pag pinaliwanag sa'yo, mga Lodi, no? Panoorin mo ibang video natin. Ilang beses ko na yung sinabi. Okay, tanongin mo si Grok. Tinamad na yun. Tinamad na ako mag-explain eh. Tanongin mo si Grok. Ayan. Ayan ah. Tanongin natin si Grok. Ako, patagal si Idol eh. Ba't ka ba nagpapatagal, Idol? Ano ang pagkakaiba ng RLUSD at XRP? Marami na may alam nito mga lods eh. Huwag na matatagal tayo. Marami na may alam niyan eh. No? Basta, lahat ng transaction, mga idol, merong nababurn. Parang gas fee si XRP, okay? Nagkaroon ng transaction from kahit ano, kahit hindi RLUSD, kahit anong USD, parang ganito. Parang ganito ha. Saan ba yung ano? Yan. RLUSD. Ito yung RLUSD ha. USDC. USDT. Ito si XRP. No, ito yung mga ibang yen, rupees, peso, o mga ganyan, di ba? Kumbaga mga baliktad eh. Ito pala yung mga yung mga tama yan, no? So, halimbawa, RLUSD. O, sabihin na natin yan, stable coin na lang. Sige, RLUSD. Ipapadala mo sa Pilipinas. Ito yung peso. Di ba? Peso yan. O, ngayon, dadaan siya muna dito sa XRP. Kunyari, 100 USD. No? So, gagawin niya dyan, parang ito yung magiging bridge. Mapupunta siya kay XRP, and then, pagdating kay XRP, pag binalik niya dito yan, peso na siya. No? Peso na siya. Tatapatan niya ako magkano yung nandito, tatapatan niya ng XRP dito, and then, ibabalik niya ng peso na. Ganun din dito. Ganun din yan. Ganun. No, siya yung nasa gitna, idol, no? Siya yung bridge. Kaya nga siya tinatawag na bridge eh. Okay? So, ganun. Ayan. Si ano yun? Si Crypto Explorer. Pete Pelizardo always watching, sabi ni Idol. Shoutout sa iyo, Idol. Si Mr. Ads. Si Baby Vlogs Learning. Ayan, shoutout sa iyo. Thank you, Lods. Paano pala, Lods, gamitin ng Bollinger Band? Hindi ako nagaganyan, Idol eh. Hindi ako nagaganyan, mga Lodi. Minsan lang, yung iba hindi ko alam eh. Yung mga RSI, mga ganun, hindi ko alam yun eh. Ang ginagamit ko lang, mga Lods, usually, is yung, ano lang ako, basic lang, no? Support and resistance lang ako, tsaka 50%. Ganun lang ako, swing trader kasi ako eh. Yung mga talagang position trader, yung mga matatagal pumuposition, ayun yun, may mga ganun-ganun sila. Meron pa nga sila mga web. Alam mo yung web? Maraming ganun, hindi ko alam yun eh. So far, medyo lamang pa naman yung profit ko sa talo sa strategy ko. So, hindi pa ako nag-upgrade. Siguro pag nag-upgrade ako ng diskarte, malalaman ko itong mga to. Pati yung mga web. Gusto ko man natutunan yung web sa trading eh. Ang dami nun, mga Lodi, parang sapot, guguhit siya ng madami. Doon mo makikita yung resistance mo, support, ang dami. Kaya lang nalilito na ako na stress ako pag gagawin. Sobrang daming isipin. Masman yun, Boss Jeblo. Ayan, shoutout po sa lahat sa update. Ayan, mukhang OG na si Pilhabis ha. Shoutout sa iyo, Pilhabis. Romel Babiera, shoutout sa iyo, Idol. Si Dextrins Channel, si King Shangsheng. Maskuman. Ayan, batang 90s tayo, mga matanda na as. Kaya need na natin yumaman. Sila Brad Garlinghouse, mag-aahon sa atin sa kahirapan. Ang tagal naman kasi ng bull run, baka bear market pa yata. Antayin ko na lang mag 60k BTC tapos tsaka magbobodega ulit. Pag sure na bear market na, kasi ang dami ko na nabiling XRP nung peak. Oh, sana all. Si Eman Velasco, Idol, no? Shoutout sa iyo. Ang dami mo na palang XRP penge. Si mga ba Edwin, shoutout sa iyo. Eman Velasco, shoutout. Ako si Idol sa atin to. Naka-join sa ating membership. Shoutout sa Idol. Pati si CryptoCus naka-join sa ating membership, Idol. Sunog 80% ng pangtaya ko board sa pag-up ng market.
Pero ox lang, hold lang XRP to the universe, sabi ni Idol, no? Ayan, kaya may picture siya ni Globis. Si Globis ba to? Si Canary. Danny Tan, hindi dahil kay Trump nawala ang bull run. Ayan, hindi ko alam. Sela Bila, shoutout sa iyo. Si Moso Lingo. Yes, Masman, no? Dati akala ko yung mga Tito Big and Joey kumanta nun eh. Akala ko si Tito Soto kumanta nun eh. Dapat nating tularan ang kagitingan. Laser Squadron. Ayan. Si Peng Kalag, shoutout sa'yo. Si Aleng, greedy talaga yung mga banking sectors. Ayaw tayo payamanin. No, ayan. Ito na si MG. O, tama, 70 na. Meron daw siyang 2,000. Ay, $2 million USD. Crypto MG Gaming, parang ito yung FLM na sa mga audience ko. Siya si Francis Leo Marcos. Skylab, ending song ng Massman yun, kang kanta. Nanonood ako niyan sa IBC 13 tuwing Friday dati, ayan. Oo nga eh. From full moon, magiging full moon niya yata. Nako, oo nga, ano. Ayan, salamat sa idol si Skylab yun ha. At si JDB, shoutout sa'yo. Si Moto, ayan. Boss Jeb, pwede ba ibenta ang crypto coin galing sa Tangem Wallet sa kahit anong crypto exchange? Kahit anong crypto exchange? Pwede naman. Hindi, dadalhin mo siya doon, tapos doon mo siya sa crypto exchange ibibenta. Diba? Ayan. Ito idol. Idol ito, sorry. Na yung time na post-hope na lahat. At halos 95% ng retail, lalo na sa US at EU, umaayaw na sa crypto investment. Kung tataas ng biglaan ang crypto, this is the time na. Oo nga, nararamdaman ko din yan, idol eh. Si Virgil, good morning idol, sayang walang bala kaya wala pang trade. Bantay-bantay na sa baba kaso walang pang trade. Ayan. Good afternoon idol sa Dubai. Oy idol, shoutout sa iyo. Si Romeo Liag from Dubai. Ayan. Si Arnel sa Pitanan. Jembos, Jeblo. Ayan, shoutout sa iyo. Si Good Mindset Wisdom, dapat ang bangko ang sumusunod sa demand ng crypto world. Dahil sila ang pumapasok sa bagong financial innovation. Sa 30% lang ang rights ng bangko para mag-demand at 70% rights ang crypto world. Sa napakahaba ng panahon na ang bangko ang dominante at ilan lang yung mayaman sa panahon ngayon ng crypto world, kahit ordinaryong tao magiging paldo at matatawag na milyonaryo. Sana nga idol, no? Kasi kaya lang kasi yung mga ganyang bangko, malalaking bangko, sanay na sila sa power. So, takot sila na mawala yung control nila pag nasapawan sila ng crypto. 'Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin, hindi, matagal na kayong magkapangyarihan, kami naman. Hindi pa payag yun. Diba? Parang ano yun eh, parang hari, di ba? Ano yun? Ako tagal ko ng hari, tapos bigla mo akong papalitan, sasapawan mo akong kulit mo pala. O, di ba? So, marami silang gagawin dyan, di pa natin sure. Pero sana, matapos na yung usapin na yan at may pasa na yung Clarity Act. Si Clavis, o nga, ba't hindi nila gawin yung challenge ni Elon sa kanila? Pero sana lang, hindi nila gamitan ng AI editing. Ayan. So waiting pa rin yung Clarity Act, pero at least nagkakaroon na ng progress dahil napagdebatihan na nila yung mga gusto at ayaw sa bawat isa. Need na lang ng magkaroon ng compromise yung parehong panig. Tama nga, that magkasundo na sila. Si Kevin, napanood niya raw. Matindi White Party at kung sino mastermind sa pagpatay ni Tupac at Notorious B.I.G. at matindi yan. Si PDD. Ayun, ako nga, gusto kong malaman kung ano yung iniinom nila pag magpa-party na sila Tumatagal sila ng halos ilang araw Imagine, halos 24 hours lampas pa silang nagtatalik dahil dun sa gamot na yon. Mga lodi, hindi lang sa gamot na iniinom nila, pati sa baby oil. Yung baby oil, hinahaliwan nila ng something Ganun yun na parang inaano ko dun meron sila hinahalo. Si Ratsi Love, shoutout sa'yo. Si Juna Bendaño. Si Ray Pin Moko. Ay, gabi yan Ba't naman? Huwag naman. Ayan. Shoutout sa'yo. Si Santos Jandel. Si Quantum Epics. Si J-Lead Videos. Si Books. At syempre si Stephen Andre. Siya yung champion sa atin, mga Lodi. No? So, ngayon, mga Lodi, so actually 6 p.m. pa lang. No? 5:59 pa nga lang mag 6 p.m. pa lang.
nung nirecord ko tong video na to. Sa mapapanood nyo to, it's either 10, 9:30 or 10 PM. Pero sana i-like yung video natin kung na-enjoy nyo yung ating mga topic ngayon. Grabe, di ba? No, imagine itong mga halimaw na to and then yung ginawang plano nila Bill Gates tungkol sa pandemic at nagtagumpay sila, kumita sila, mga idol, no? So, ayun. Grabe, ano masabi nyo dyan, mga lods? So, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? Subscribe to Coffs Gaming and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. If you don't subscribe to me, you will become that skull. dito, Yeah. grabe naman yan. Babay na. Bye-bye.